Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw ng Tuesday, November 4. Life-threatening conditions continue over Negros Island region habang papalapit si Typhoon Tino sa Panay Island. Hindi pa man nakakalayo ang bagyong Tino, nagbabanta namang pumasok ang isa pang bagyo. Ayon sa pinakahuling datos, ang mata ng bagyo ay nasa paligid ng Sagay City, Negros Occidental. Nananatiling malakas ang intensidad nito na may maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro, may pagbugsong hangin na umabot hanggang 205 kilometers per hour at central pressure na 960 HPA. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malawak ang sirkulasyon. Mula strong hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa gitna, kaya kahit wala sa mismong landfall point, maaari pa ring makaranas ng mapanganib na hangin at matitinding buhos ng ulan. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang western portion ng Leyte, ang northern portion ng Cebu kasama ang Camotes Islands at Bantayan Islands, northernmost portion ng Negros Oriental, northern portion ng Negros Occidental, pati ang Guimaras, Capiz, Iloilo, ang central at southern portions ng Antique, at ang southern portion ng Aklan. Nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman ang southwestern portion ng Masbate, northernmost portion ng Palawan kasama ang Calamian Islands at Cuyo Islands, ang natitirang bahagi ng Leyte, Biliran, northern portion ng Bohol, central portion ng Cebu, northern portion ng Negros Oriental, central portion ng Negros Occidental, natitirang bahagi ng Aklan, at ang natitirang bahagi ng Antique kasama ang Caluya Islands. Signal number 2 naman sa western portion ng Masbate, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, Romblon, at ang northern portion ng Palawan. Kasama rin dito ang western at southern portion ng Samar, natitirang bahagi ng Cebu, central portion ng Negros Oriental, natitirang bahagi ng Negros Occidental, southern Leyte, at ang natitirang bahagi ng Bohol. Nasa Tropical Cyclone, Wind Signal number 1 naman ang Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, kasama ang Ticao at Burias Islands, Albay, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro, northern at central portions ng Occidental Mindoro, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, at ang central portions ng Palawan kasama ang Cagayan Silo Islands. Kabilang din ang Northern Samar, Eastern Samar, natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Negros Oriental at Siquijor, gayon din ang Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Norte, at Camiguin. Sa track at intensity outlook batay sa datos, nakapagtala na si Tino ng landfall sa Borbon, Cebu, at sa Sagay City, Negros Occidental, at magpapatuloy itong tatawid sa Visayas papuntang Northern Palawan hanggang sa lumabas sa West Philippine Sea pagsapit ng November 5 ng umaga. Inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng bukas ng gabi o ng Huwebes, November 6 ng madaling araw. Dahil sa interaksyon sa bulubunduking terrain, maaring bahagyang humina habang tumatawid sa Visayas, ngunit inaasahang mananatili sa typhoon category sa kabuuan ng pagdaan nito sa bansa bago muling lumakas kapag nasa dagat na muli. Update rin sa kasunod na potensyal na sistema na, kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ay papangalanang Bagyong Uwan. Ayon sa international weather models at sa ensemble visualization, karamihan ng posibleng track ay pahilagang kanluran at tumuturo sa central or northern Luzon. Marami pang pwedeng magbago depende sa upper-level steering at sa lakas ng amihan, kaya magandang maghanda ng mas maaga, lalo na kung tayo ay nasa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo. Patuloy po tayong mag-ingat at maraming salamat sa inyong pagtutok.